a massive 8.8 magnitude earthquake, triggering tsunami alerts for Japan, Alaska, Hawaii, and the U.S. West Coast. And a magnitude 5.8 earthquake has hit central Sulawesi, Indonesia today. The earthquake has reportedly injured dozens of people. Tsunami warning has been issued after a strong 7.1 magnitude earthquake hit near the island nation of Tonga. It may be in Russia and the epicenter may be far away. Reverberations of that would affect areas like the Philippines. So magnitude 8 earthquake twice struck in Russia. Marami pa pong tsunami kayong mababalitaan, earthquake. Pero huwag tayong maalarma. At intindihin ninyo, may nagaganap in the realm of the Spirit. The tsunami, the tidal wave of God's glory is about to sweep the body of Christ worldwide. Propesiya noon, kaganapan. Ngayon, the tsunami of God's glory has swept the body of Christ. Another Pentecost has unfolded. Ito ang mga kaganapan sa kauna-unahang Bishops and Pastors Congress ng Ministeryo sa loob ng 3 dekada. This conference or congress is a truly God-guided congress. This is not a spectacular of teaching, but this is the spectacular of the anointing of God, the teaching from God, everything from God through Jesus Christ. Alam nyo, ngayon ko lang ito na-experience sa buhay ko since na ako po ay na-born again. May consider ko nga po na kung meron mang pinakamagandang nangyari sa buhay ko po, isa po ito talagang araw na ito ng hindi ko po makakalimutan. Kasi grabe po na-encounter ko po si Jesus. Yung karanasan ko po dito, kakaiba sa mga ibang mga seminars na aking nadaluhan. Para akong inooperahan. Yung bang may mga bigat, binubunot isa-isa. Salamat po isa kaming na-upgrade sa ministeryong ito. Hindi po namin makalimutan. This is a heaven on earth talaga. Masasabi ko na buhay ang Diyos dito. Tangible yung glory ng Panginoon dito. Ramdam mo and talagang totoo na this is God's dwelling place. Talagang pag ikay nakadalo dito, mag-uumapoy ka at paglabas mo, bago ka na. Iba na. Talagang masasabi natin your life will never be the same again. Kaya sobrang nagpapasalamat po kasi siya po ang ginamit ng Panginoon para matanggap ko yung sagot sa maraming tanong ko mula sa Panginoon. So I'm so blessed talaga. Hindi ako nagsisi na tinanggap ko yung invitation na yon at naniniwala ako na yung ginastos sa hindi sayang. Worth it talaga. Worth it. Pag kayo'y nakinig sa teacher, yung anointing ng teacher ang masasalin sa inyo. Pag evangelist yung nagturo, yung anointing niya matatransfer sa iyo. Pag prophet yung pinakinggan mo, yung anointing ng prophet matatransfer sa iyo. Apostol pinakikinggan nyo, ano ini-expect nyo matatransfer sa inyo? And God has appointed this in the church. First, apostles. Sino sa inyo natutuwa na kailangan magtayo Diyos ng apostol para iayos yung magulong takbo ng church? Imagine yung kamay napunta sa paa, tapos yung ulo napunta roon sa bewang. Anong klase ito? Yan ang church. Napakagulo. Kaya hindi pumayag ang Diyos na sa bawat panahon, henerasyon, walang apostol. He laid his hands on me, he said, Son, build me a true church. It's my people to love me, to serve me, to worship me, and to obey me. Teach her to be like me. That is the mandate. For whom
He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. That is our calling. This is the reason why God called you. This is the reason why God saved you, called you, and anointed you to be like Jesus. Na kailangang maintindihan ng church na pag naligtas ang sino man, kaagad ang kanyang destiny ay maging kagaya ni Jesus. Being like Jesus, begin in His presence. Continue in His presence. And end in His presence. And God spoke to me and said, maraming nag-aantay sa akin, but hindi nila alam ang inaantay ko sila para manalangin. Because our prayer fuels the fire of revival. Our prayer fuels the fire of apostolic revival. No apostolic revival, no rapture. Ano po ang purpose po ng revival? To awaken the church. To resurrect the church. So kasama puro sa awakening, resurrection ay claim to saying amen. Kasi ang gusto niya, glorious church, blameless church, a church that has no spot or wrinkles. Alam po ng church na may rapture. Naniniwala po siya sa rapture. Pero marami po hindi mara-rapture. Yes, she is aware. Pero bakit siya na-left behind? This is the answer. She is not prepared. Ang inaantay ni Satanas sa buhay natin, yung magkamali ka. Kilos, galaw, at pananalita. Dahil wala naman siyang kapangyarihan eh. Pag nasukol ka niya, malilinlang ka niya. Pero pag matalino ka, na hindi mo inaalis sa buhay mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nabubuhay kagaya ng Panginoon, anino mo palang lalayas sa siya. So the degree of your surrender is God's basis how much He will use you. At para maging magaan ang inyong pagsusurrender ng buhay ng 100%, you must understand the Lord owns you. God is not interested in the rest of you. God wants the best of us. Everything that is in us, everything that's all in us. God doesn't need your time. He wants your life. Ang importante po rito ay hindi ka available pag may pinapagawa yung Diyos. Ang pinaka dapat po, anumang ipagawa ng Diyos, lagi po tayong available sa Kanya. Ang pagkatawag po natin ay sagrado. It's a matter of life and death. Na yung pagkahirang nyo higit sa presidente, hari at emperador. At once na tinanggap mo ang posisyon na yan, mag-decide ka. Whatever it takes, hindi ka aalis. Iiwan ka man ng lahat, maninindigan ka. Hindi ka pwede maging lingkod ng Diyos na wala kang karanasan. Always remember, ang totoong apostol, ang totoong propeta, evangelista, pastor, guro, araw-araw may karanasan sa Diyos. Hindi pwedeng wala. Bahagi na ng buhay. At yung sakripisyo natin, kasama rito yung pagbubuhis ng buhay. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Ito nga ang mandato ng lingkod ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo, na turuan ng church na maging kagaya ng Panginoon at ihanda ito sa kanyang muling pagbabalik. Ang church ay hindi nga lamang pinagkaisa, pinagtibay, kundi ito ay binigkis, nilinis at binanal ng Diyos upang mas magamit mightily ngayong huling kapanahunan. Tunay nga pong first time ever na ginanap sa loob po ng 35 years na ministeryo pong ito. Sa kauna-unang pagkakataon ay tinipon po ng Diyos ang buong body of Christ mula po sa iba't ibang fellowship denomination from Luzon, Visayas, and Mindanao. Historical, kitang-kita natin yung katuparan, kaganapan ng pangako ng Diyos, pagsagot ng Diyos sa mga matagal na po nating ipinapanalangin, pinapag-ayuno, iniiyakan sa harapan po ng Lord para makarating sa paanan po ng lingkod ng Diyos ang buong body of Christ. Yung uhaw at gutom po nila ay talagang kinatagpo po ng Panginoon sa gawain po ito. Nasaksiyan ko po mismo, nakita ko po ng aking dalawang mata. So agul-gul po sila, pinuspos sila ng Diyos. Grabe po, hindi lamang yung
yung glory ng Lord, kundi tidal wave, tsunami ng glory ng Diyos. Talaga naman po naranasan po nila ang Diyos. Talagang heart-melting, life-changing ang daksa, ang kabog, the weight of God's glory. And yung pangako po na Lord that we are living in the greatest season of Holy Spirit invasion. And siya pong naranasan mismo ng body of Christ. Dumating na po ang panahon na ni-revealed, binalik ang foundation ng church, which is the Lord Jesus Christ. Kitang-kita po namin ang freedom ng church sa maraming mga bondages, doctrines, at marami pang mga bagay na saan they were found in the leadership of the apostle. Pinapakilala na po ng Panginoon ang buhay ng lingkod ng Diyos na bilang tagapanguna sa iglesia ng Panginoon at siya talaga ay totoong regalo ng Diyos sa iglesia, ng Diyos na buhay. Kaya yung lahat ng nasaksihan at nakita po natin sa buong gawain po na ito ay tunay nga pong remarkable at unexplainable. At handang-handa na po ang body of Christ para makiisa, makibalikat po sa pasanin na dala-dala po ng lingkod ng Diyos. At walang ibang pupuntahan ng ating pong bansa kundi ang kanyang kaligtasan, kalayaan, at ang church ay mabuhay kagaya katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa undeniable, tangible, and uncontainable glory and power of God, naroon din ang unspeakable joy, love, harmony, and unity ng body of Christ sa loob ng 4 na araw na sila ay magkakasama-sama. Iba-iba man ang pangalan ng ministeryo, magkakaiba man ng posisyon at bayang kinalalagyan, ngunit iisa ang layunin ang maging kagaya ng Panginoong Hesukristo at dalhin ang kaligtasan, kalayaan, kagalingan at apoy ng apostolic revival sa buong mundo. Prayer fuels the fire of apostolic revival. Now lift your hands and cry out to God. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Ginawa niya na dati. Ginawa niya na dati. He will do it again. Tapos na ang first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, sixth wave. We are living in the greatest demonstration of God's power and glory. The greatest apostolic revival such as the world has never heard, seen, or experienced before. Now cry out to God. Tatapusin natin ang timetable mo sa bansang ito. Bago matapos ang 2020, this nation will be shaken. What an honor to be chosen out of chosen. What an honor to serve you. What an honor to teach your church to be like you. What an honor to be mandated to reveal your life and to do your works. Father, thank you. This is only the beginning. Greater things are coming. I experienced today a personal revival, and I committed unto the Lord to welcome a new opening in my life. Ramdam ko po, 10 na aking kasama, parang na-overhaul kami ulit. Alam mo yung overhauling? Talagang lahat ng sira, lahat ng may mga trouble sa life and ministry mo, inayos. And then it really put into a perfect realignment. So that we feel something different. And I promise to myself, when we go back to our place, we will really different ministers of the Lord. Na-stimulate yung aming faith at na-enhance ang aming calling. Kakaroon kami ng knowledge about our ministry and we are being reminded sa mga pinagagawa ng Panginoon sa amin. Ngayon, malinaw na sa akin kung paano ko dadalhin sa katotohanan na katulad ng itinuturo ni Tatay Apostol. Yung aral ng Diyos na narinig ko ay talagang para sa akin, grabe at talagang maiiyak sa presensya ng Panginoon.
na feel ko ang presensya ng Panginoon sapagkat nakita ko po ang buhay po ni Apostle Carillo na talagang mahal na mahal niya ang Panginoon at mahal na mahal din niya ang body of Christ. Seryoso ang ating pong Apostle Renato Carillo na talaga yung kanyang gift ng Banal Espiritu is bilang Apostle, talagang kanyang tinatayuan, pinaninindigan, at talagang pinamumuhay niya. Nakikita ko na si tatay talaga is one of the best example na magiging tatay, hindi lang siyang leader sa simbahan, kundi father pa. Yung mga servant ni Lord na yan, it's a rare and they are one of a kind. Kakaiba sila, buti na sa Pilipinas sila. Pag uwi ko po, mababago yung takbo ng ministry. Magiging extraordinary yung ministry dahil ang nagturo sa amin ay extraordinary. Di pa nga kami nakakauwi bilang mga pastor na galing sa iba't ibang fellowship. Excited na naman kami sa susunod na Bishop and Congress kahit wala pang plano ang Diyos. Kasi iba yung glory nararanasan namin eh. Talagang pinupukpok ng Diyos, ginigising. It's time to wake up at maging bansa ang Pilipinas ng ating Panginoon. We are so blessed that we are empowered from glory to glory. Parang pagka dito kami ngayon, parang ayaw mo nang umuwi. And we are ready to conquer Philippines and also all the nations of the earth. Alam nyo, sa lahat ng activities, sa lahat ng speakers, sa lahat ng services, lahat talaga, pinaiyak ako na I was broken in my heart, bended with my knees. And this apostolic revival ang kailangan natin sa body of Christ. Purihin ang Diyos. And by faith, naniniwala ako na this is the time na mayroong tinatawag na apostolic revival. And I thank God for this Living Like Jesus gospel or movement, yung ating DNA, mandato ng Panginoon sa ating apostol at sa body of Christ. For all the bishops and pastors, this is it. It's about time to live like Jesus. Glory to God, one of its kind, heaven heralding, spirit-led, glory invading bishops and pastors congress. Luzon, Visayas, and Mindanao are here. The delegates comes from these provinces, church leaders, at yung glory invasion, yung revelation, yung joy, yung tsunami ng visitation, ng presence ng Diyos is amazing. Inexpressible ang ginawa ng Diyos. Sobra-sobra sa in-expect ng marami. Nang sabi nga nila, dapat matagal na itong nangyari. Dapat nung pa namin ito naranasan. One of its kind. In fact, ang totoo, hindi pa sila umuwi. As they talk to me, sabi nila, pwede bang maulit ka agad? And we'll invite more bishops and pastors and everyone in the fivefold. Dahil nakakapanghinayang na kami lang ang nakaranas. Dapat malaman to ng lahat. Not only in the Philippines, but around the world. Kaya, the seven heralding one of its kind, historical, Holy Spirit invasion, living like His gathering, is recorded in heaven forever. Kaya kung magkakaroon po tayo ng susunod na gawa, talagang magkakaroon. See to it na kayo pong inabot ng tinig ko ay magbibigay ng panahon para hindi niyo po ma-miss ang mas dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Ito pong pagtitipong ito ay bilang pagsunod sa prophetic word na sinabi po sa atin ng Diyos. Kung hindi po ito inutos ng Diyos, na wala pong pagtitipon. At ito po ay sign na ang pagtitipon ay galing sa Kanya sapagkat masyado pong napakatagumpay. Yung joy po na dala-dala ng lahat ay inexpressible. May hangover po silang nagsiuwi. Lunod sa glory. Abot-abot ang pasasalamat. Kaya sa lahat ng nakiisa, nagpunta, dumalo. Ingatan niyo ang tinanggap ninyo. At sa susunod nating Bishops and Pastors Congress, see you again with the Church of God, not only in the Philippines, but around the world. God be all the glory, who instituted, organized the seven heralding living like Jesus event.
Amen. Hindi ito ang wakas kundi simula pa lamang ng dakilang bisitasyon ng Diyos sa kanyang iglesia. Truly, the Lord has raised up an apostolic church who carries the life, the power, and the glory of our Lord Jesus Christ from the Philippines to the ends of the earth. Ito po si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.